Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, tumindig si Azarias at dumalangin. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa. Dahil sa aming mga kasalanan, kami ang pinakaabang ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta o mga tagapanguna ngayon. Walang templong mapag-alaya ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang. Wala man lang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon na bagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libu-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin, yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga. Kahabagan mo kami at saklolohan. Muli mong iparana sa amin ang iyong kahangahangang pagliligtas at sa gayoy muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mga Israelita ay hindi naging tapat sa kanilang tipan sa Diyos. Sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Inapi nila ang mga mahihirap. Kahit na nagpadala ang Diyos ng maraming propeta upang paalalahanan sila, hindi sila nakinig. Kaya nangyari ang banta sa kanila. Natalo sila ng mga taga-Babilonya. Pinasok ng mga Babylonians ang Jerusalem at sinira ang buong lungsod, pati na ang templo ng Diyos na itinayo ni Solomon. Ipinatapon sila sa Babylonia. Kumuha ang Diyos ng ilang mga matatalino na mga kabataan at pinaaral sila ni Nebuchadnezzar upang maglingkod sa kanyang empire. Kasama dito sina Daniel, Anania, Mishael at Azarias. Magaling ang mga kabataang ito at pagkatapos ng 3 taong training, napili sila na maglingkod sa emperor. Gumawa si Nebuchadnezzar ng malaking estatwang ginto na larawan niya at inutusan niya ang lahat na kapag sila ay nakarinig ng tugtog ng anumang musical instrument, dapat silang lumuhod at sumamba sa Diyos-Diyosang ito. Hindi sumunod ang mga kabataang Hudyo. Ipinatapon sila ng hari sa apoy, pero hindi sila nasunog. Nagdasal pa sila sa loob ng pugon na nagliliyab. Ang pagbasa natin ngayon ay ang panalangin ni Azarias sa gitna ng apoy.
Nakikiusap siya sa Diyos na huwag itakwil ang bayan ng Israel habang panahon. Sila ngayon ay talunang bansa na. Wala na sila sa kanilang lupa. Sira na ang kanilang lungsod. Wala na silang templo kung saan sila makakapag-alay ng handog sa Diyos. Nangyari ito dahil sa kanilang kagagawan. Hindi sila naging tapat sa kasunduan nila sa Diyos. Kaya nawala na ang lahat. Wala na silang mga hari, mga propeta at mga leaders. Paano sila makalalapit ngayon sa Diyos na wala ng templo at altar na paghahandungan ng mga alay? Ang pakiusap niya kay Yahweh ay tanggapin na lang ang kanilang pagsisisi bilang handog upang sumunod sila mula ngayon ng buong puso sa Diyos. Kaya patuloy silang nagsasamba sa Diyos lamang. Ang pagsamba nila ay ang kanilang pagsisisi. Sabi niya, huwag mo kaming biguin. Yabang ikaw ay maamo at mapagkalinga, kahabagan mo kami at saklolohan. Umaasa pa rin sila sa pagliligtas ng Diyos. May mga panahon sa ating buhay na walang-wala na tayo. Sirang-sira na ang ating buhay at ang ating pangarap. May isa pa tayong maihahandog sa Diyos. Iyan ay ang pagsisisi natin. Sa halip na bintangan ang Diyos o iba sa ating kalagayan, kilalanin natin at aminin natin ang ating pagkukulang. Maraming kasamaan na nangyayari sa ating buhay ay dahil na rin sa ating kagagawan. Pagsisihan natin ito sa harap ng Diyos. Kung may pagsisisi, may pag-asa na magbago. At hindi pinababayaan ng Diyos ang pusong basag at nagsisikap na lumapit uli sa Kanya. Kaya pakinggan natin ang ganitong panawagan ngayong Kwaresma. Magsisi tayong mataos. Halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.